Hindi ko alam kung anong klaseng buhay mag-asawa ang meron sila at kung paano maging isang lalaki si Bilas kay Linda sa tuwing uuwi siya ng Pinas galing ibang bansa. Meron silang 3 anak at tingin ko noong una ay masaya naman ang kanilang pamilya na akin namang pinagdudahan. Simula noong makilala ko ng tuluyan si Linda at magkwento ng kanyang mga problema sa akin. Nalaman ko na bilang si Linda na asawa ni Roel ay merong hinahanap na nawala kay Roel sa paglipas ng mga taon nila ng pagsasama. Maganda at sexy ang aking hipag na si Linda at hindi nakakapagtaka na nagkaroon sila ng 3 anak. Kahit naman siguro ako eh. At ayon kay Linda, deadma ang kanyang beauty at tila ba ulam na walang lasa at linamnam para kay Roel sa tuwing uuwi ng Pilipinas. At ako bilang lalaki, nakahinaan ang tulad niyang may malakas na appeal ay hindi sinasadyang kuning pagkakataon ang kanyang kalungkutan para lunasan ang kanyang pangangailangan at sa kanya ay aking ipakain. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. ...2006 isang lugar sa Cavite ay nag-graduate ako ng 2 taon sa college sa kursong diesel mechanic. Pero bago ko nabot ang estado na iyon ang aking buhay ay para na rin akong dumaan sa butas. Butas na kung ano ang sa tingin mo ay maganda at sakto para sa aking hirap na dinaanan. Wala na kong inanoong malaman ko na merong lalaki at babae sa mundo at kung gaano kahirap ang mabuhay na hindi kumpleto ang pamilya. Broken family kami at lumaki ako sa aking lolo at lola kasama ang aking 2 kapatid, although patuloy naman ang pagsusustento ng aking papa pero na-stop iyon noong ako ay mag-high school dahil nagkaroon na ng sariling pamilya ang papa ko at malayo sa amin. Which is, kung kailan sana mas kailangan namin ng mga kapatid ko ang kanyang tulong dahil hindi na tulad ng elementary ang gastusan sa pag-aaral ng high school. Kamunti ka na nga akong mapatigil ng pag-aaral. Pero elementary pa lang kasi ako tila nakikita ko na kung ano ang aking magiging kinabukasan kung sakaling kahit high school ay hindi man lang ako makakatapos. Sa tulong ng ilan sa aming mga kamag-anak ay nakapag-aral ako ng high school at kapag wala akong assignment pag-araw ng Sabado at Linggo ay ginagawa ko yung pagkakataon upang maibalik ang tulong ng aming mga kamag-anak sa pamamagitan ng pagpunta sa kanilang bahay at gawin ang kung ano man ang kanilang ipapagawa. Ang isa sa aking tito ay merong grocery store sa lugar namin at ang tita ko naman ay merong gutuhan sa lugar namin at 3 pang pwesto sa mga barangay na malapit sa amin. Medyo mahirap talaga dahil kahit kusa kong ginagawa ang aking pagbabalik tulong, wala din naman silang pag-aalinlangan na bigyan ako ng masasakit na salita sa tuwing makakagawa ako ng kapirasong pagkakamali. Sumagi rin nga sa isip ko na kung hindi ko lang talaga kailangan ng kanilang tulong hindi ako magtitiis ng ganoon. At sa estado ng buhay namin ng aking mga kapatid, kasama sina lolo at lola, ay no choice ako kundi ang magtiis. At sa mga pagkakataong ako ay nalulungkot, ay nasasabi ko sa aking sarili na ano kaya ang buhay namin kung kumpleto kami at buo ang pamilya. Maaaring kahit kapiraso ay may pagkakaiba sa pamumuhay namin. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Kapit lang para sa pangarap. Then nakatapos ako ng high school at naging problema ko naman kung paano ako magka-college. Naghanap ako ng ibang pagkakakitaan kung saan ay pwede pa rin akong mag-aral. Nakagraduate naman ako ng college kaya lang gulping hirap pare. Nagkautang-utang ako tapos kung minsan wala ako sa focus sa pag-aaral dahil sa trabaho. Na kung iisipin mas mahirap pa kesa nag-aaral.
lalo na ang pagiging crew. College ko na rin nga naranasan ang mangopya ng assignment dahil wala akong panahon para doon at kailangan ko ang magtrabaho. Sa isang banda, ang laki ng naitulong sa akin ng pagiging working student dahil malaki ang naging ambag noon para mas magkaroon ako ng tiwala sa sarili at kumpiyansa sa lahat ng bagay. Kahit sa larangan ng pagbabudget, lalo na sa panahon ngayon. Para akong naging independent sa kabila ng meron naman sana akong magulang, kapatid, na hindi ko naman nainasahan. Kaya tumayo na lang ako sa sariling paa, total alam ko na kung paano mabuhay at mag-survive. Lolo at lola ko naman kasi sumakabilang buhay na at kahit papano naman nakabawi ako sa pagpapalaki nila sa akin at malaki ang aking pasasalamat sa kanila. Una kong trabaho, forklift maintenance at maswerteng na regular naman ako matapos ang 6 months. Kahit papaano, mas nagkaroon ako ng higit pang lakas ng loob dahil meron akong regular na pagkukunan ng pera. Nagkaroon ako ng sariling motor. Dito na rin ako nagsimulang tikman ang mga bagay na hindi ko nagawa noong mga panong estudyante pa ako. Dahil naging pangako ko talaga sa aking sarili na study first. Una kong napakinabangan ang aking patola sa isang babae na naghahanap buhay sa isang lugar na paggabi ay maliwanag at bumabaha ng inumin. At nagustuhan ko ang pakiramdam noong abutin ko ang rurok ng tagumpay na halos maalimutan ko na ang aking pangalan. Ang galing kasi noong bebot para sa akin dahil iyon nga ang unang pagkakataon sa buhay ko. Kaso magastos at delikado. Minsan kasi may away at iyon ang ayaw ko. Nag-isip ako ng ibang diskarte. Nagkaroon ako ng GF na siyang nakita kong mas magandang paraan para maitanim ko ang aking patola sa bukid na kung minsan madamo at kung minsan naman kalbo at dati nang may hukay. Itago na lang natin sa pangalang Jennifer. Workmate ko siya pero kontraktual. Umabot kami ng 3 years at masasabi kong libre ang pagbubukid tapos konti lang ang gastos. Noong mag-break kami ni Jennifer dahil siguro nainip, nag-focus ako sa pag-iipon hanggang sa maisipan ko ang kumuha ng bahay at dito ko naman nakilala ang aking naging misis na itago na lang natin sa pangalang Norilyn. Maganda siya at sexy at ang ginamit kong anas yung pagiging regular ko sa trabaho at ang pagkakaroon ko ng sariling bahay sa isang subdivision. Dito lang din sa Miranir in Bacoor. Naging seryoso ako sa buhay dahil kako umiidad ako at kailangan kong magkaroon ng sariling pamilya. Ginawa ko ang magpakalalaki para magustuhan ni Norilyn bukod sa aking mga naipundar. Niligawan ko siya gamit ang aking motor sa paghatid at pagsundo dahil magkaiba kami ng kumpanyang pinapasukan. Pero tulad ko ay regular din si Norilyn. At noong minsan na pumayag siyang isama ko sa aking bahay, ay wala namang nangyari. Dahil hindi pa kami noon. Nagsabay lang kaming mag-dinner tapos hinatid ko na siya pa uwi. Hindi nagtagal naging kami. Dahil kumbaga, nabakuran ko na rin siya at parang kumalat sa kanyang mga kakilala na kami na. At kung saan ko unang inararo at nataniman ng patola ang bukirin na merong balon sa gitna at 2 bundok sa di kalayuan ay doon na rin mismo sa aking bahay na ngayon ay aming bahay bilang pamilya at merong 2 anak. Pero alam mo pare, hindi madali ang bumuo ng pamilya dahil bago ko naitayo o naitayo namin ng asawa ko ang samahan na meron kami ngayon ay dumaan din kami sa pagsubok na halos sumira ng aming binubuong pamilya. Ang misis kong si Norilyn ay merong kapatid at pangalanan mo na lang na Linda. Sa ngayon ay masasabi ko ng taas noo na mas maganda at sexy ang misis kong si Norilyn kahit na kanino. Hindi lang bilang aking kabiyak at ina ng aking mga anak. Yun ay dahil nakita ko na ang katotohanan. Pero noong mga panahong nagagandahan pa ako sa kung kani-kanino na isa sa aming madalas hindi pagkasunduan,
ay sinasabi kong mas maganda si Linda at mas Coca-Cola ang kanyang figura kumpara kay Mrs. na nakababatang kapatid ni Linda. OFW ang kanyang asawa na aking bilas na itago mo na lang sa pangalang Ruel. At noong una ko silang makita, bukod sa 3 kaagad nilang anak ay masasabi kong maganda ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at wala nang hahanapin pa. Pero may mga bagay talagang hindi mo makikita nang dahil lang sa nakatingin ka base sa nakikita ng iyong mga mata. At lahat ng akala kong perpektong pagsasama, meron sila pinagdudahan ko noong minsan na mag-ayos ako ng pay-trap ng kanilang lababo na inutos mismo sa akin ng misis kong si Norilyn. Napuntahan ko dahil walang kilalang gagawa ang aking hipag at doon ay napagkwentuhan namin ng aking bilas na si Roel at ng kanyang pag-iibang bansa. At bilang kapwa may asawa ay lakas loob kong sinabi na baka maging 4 o 5 pa ang anak nila dahil sa magandang misis ni Bilas. Napangiti lang si Linda at sinabing, ay nako, kung alam mo lang to eh. Well, Natoy kasi ang aking palayaw. Nestor ang aking pangalan at hindi ko alam kung paano ako naging Natoy. Doon ay sinabi sa akin ni Hipag na kung ikukumpara daw sa ulam ang kanyang ganda at ang pagpapanatili noon, pati na ang hubog ng pangangatawan ay parang ulam raw na walang lasa at linamnam para kay Roel. Sabihin na lang natin na kung sa pangsabong napupog naman raw. Kaya lang, dahil taon nga sila kung magkita, ay hindi ang klase ng panderbing sasabungin ang klase ng pupog. Parang wala raw tari, walang bitamina, dahil madali raw umayaw. Na kung minsan raw lalo't may nabalitaan siyang mga bebot na gala sa ibang bansa o kapwa OFW ng kanyang mister, hindi raw niya maiwasan ang mag-isip na baka may ibang kasabong ang kanyang mister. At nang dahil doon ay na-trigger ang aking pagiging kamote. Dahil aaminin kong si Linda ang tipo ng kasalanan na hindi ko kayang tanggihan kahit sabihin pang kapatid siya ng misis ko. At dahil malayo naman sa bahay namin ang bahay ni Linda, paminsan-minsan ay napunta ako doon nang hindi alam ng misis ko at ako na rin ang nagsabing huwag ipapaalam ni Linda dahil sigurado pag-aawayan namin iyon. Nagkaamuyan ang aming mga bluetooth sa pagdaan ng ilang araw at para akong pulubi sa gutom na nakikain, lamon pa nga kina Linda. Bagay na matagal na raw niyang hinihintay ang bisita na matakaw kahit hindi piyesta. Yun bang pakiramdam mo kailangan mo na ang maghilamos dahil ayon kay Linda, makalat raw akong kumain. Matagal din kaming ganoon dahil kapwa namin iningatan ang sekreto naming hokus-pokus hanggang sa may makakilala sa akin at nataong kasama ko si Mrs. Hindi iyon harapan na sinabi sa amin. Isang araw daw ay merong nagtanong kay Mrs. kung sino raw ako. Dahil kung minsan daw ay nakikita ako sa lugar kung saan nakatira si Linda at yung Poncio Pilato na nakausap ni Norilyn. At nang dahil doon ay nagkaroon kami ng problema dahil detalyado ang pagkakakwento. At maliban sa isang beses na may ginawa ako sa bahay ni Linda, ang ilan pang sumunod ay hindi na niya alam. Meron na kaming isang anak noon, as in naghiwalay kami. Pero dahil naawa ako sa anak namin, at ayokong matulad siya sa kung paano ako lumaki. Kaya naman nangako ako sa aking sarili na maayos ko lang ang gusot sa pagitan naming mag-asawa. Hinding-hindi na iyon mauulit pa. Sa awa ng Diyos ay muling nabuo ang aming pamilya. At tulad noong una, kung paano ako nakatapos ng college ay para rin lang akong dumaan sa butas. Butas ng kung ano ang sa tingin mo sakto para sa aking nakaraan. Bagaman gayon ay misis kong si Norilyn ang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinakamagaling para sa akin. Ay hindi ko may pagkakailang minsan ay sinabi ko sa aking sarili, si Linda na aking hipag ay matakaw sa lollipop.